Ang martial law ang isa sa pinakakinatatakutang mangyari ni Kurapika sa succession contest dahil sa tulong ng batas na ito, kayang-kaya ubusin ni Benjamin ang lahat ng kanyang mga kapatid para manalo sa kompetisyon. Pero ano nga ba ang rason ng unang prinsipe sa pagdedeklara ng martial law at ano ang kanyang mga susunod na aksyon para pakinabangan ng kapangyarihang ito? Malalaman nyo yan ngayon sa full chapter review natin sa chapter 410. Nagsimula ang kabanata mga idol kay Morena Prudo, kausap pa rin si Borgsen. Tinatanong ng boss ng Hailey kung sigurado na ba si Borgsen sa barahang pinili nito sapagkat hindi na mapapalitan nila Morena ang baraha. Buong paninindigang sinabi ni Borgsen na oo, sigurado na siya. Ngunit nakakapagtakang sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang sinasabi na hindi ang yes card ang barahang kanyang pinili. Sa kabila nito, ang mga salitang lumalabas sa bibig ni Borgsen ay ang pagkumpirma na ang yes card talaga ang kanyang gusto. Naintindihan ni Morena ang kasagutan ni Borgsen. Pero sinabi ng boss ng mafia na medyo nakakadismaya lamang ang sundalo. Sabay tanong kung nanduga ba si Borgsen. Sobrang nakakagulat ito mga idol dahil kung maaalala nyo, sinabi ko sa nakaraang video na ang negotiation game ay parte ng nenability ni Morena. At kung nanduga nga si Borgsen sa kondisyon at patakaran ng laro, malaki ang magiging kabayaran nito. Sinabi ni Morena na sa tingin niya ay nangyari ang pandarayan ng babaeng sundalo noong matapos niyang piliin ng D-card. Pinatigil nito ang tagabalasang si Orarge at tiningnan ang dalawang natitirang card na meron siya. Pagkatapos ay minarkahan ni Borgsen ng restore card. Sa tingin ni Morena, inukita ng sundalo ang likod ng baraha na sa sobrang liit ng marka ay hindi ito makikita ni Morena sa kanyang pwesto. Ito ang dahilan kaya noong natapos ang laro, nilukot ni Borgsen ang baraha upang maitago ang ebidensya. Medyo nakakadismaya ang inasta o ang ginawa ni Borgsen mga idol. Inakala ko talaga na isa siyang tapat at patas na karakter. Pero siguro ay madami pa siyang hindi naiintindihan pagdating sa Nen. Kaya naisip niya na makakalusot ang kanyang panduruga. Nakatitig lamang si Borgsen at wala siyang emosyon. Habang si Morena ay kinumpirma na ang negotiation game ay parte ng kanyang nenability at ang kung sino mang manduduga sa laro ay maaapektuhan ng isang manipulation ability na kokontrol sa kanila para sumagot lamang ng yes or no card sa huling parte ng game. Sinabi ni Morena na ang pandarayan ni Borgsen ay katumbas ng pagtalikod niya sa patas na laro. Dapat ito ang kanyang naintindihan sa negotiation game ni Morena. Ibig sabihin mga idol, dahil sa ginawa ng sundalo, hindi niya maaaring piliin ang X card para umalis ng ligtas sa game at mawawala sa kanyang isipan ng pagpili ng card na ito dahil nga sa kaparusahan ng kanyang pandaraya. Tinanong ulit ni Morena kung ang pagpili ba ni Borgsen ng yes ay nangangahulugan ng pagsali nito sa grupo. Sumagot ang sundalo ng oo, sasama na siya sa Hailey family. Nagpalakpakan ng mga miyembro ng grupo na nakapaligid kanila Morena. Habang si Borgsen naman ay nakaramdam ng mabigat na sensasyon sa kanyang katawan na biglang pumersa sa kanya para lumuhod. Lumapit sa kanya si Morena at sinabi ng boss na bilang si Borgsen ang kanilang bagong miyembro, ipapaliwanag niya ang kasagutan sa yes question mark card na hindi pinili ni Borgsen sa game. Ang yes question mark card mga idol ay ang barahang mag-uutos kanila Morena na sabihin kung ano ang mangyayari sa oras na yes card ang pinili ni Borgsen. Ayon kay Morena, hanggat nabubuhay si Borgsen, mananatili itong kasapi ng Hailey, kaya hindi siya tatargetin ng grupo pati na rin ng mga taong importante sa sundalo. Binanggit din ni Morena na ang pangalan ng kanyang nenability ay Contagion, Method of Love, at gumagana ang kapangyarihan na parang isang game application sa cellphone, sapagkat naka-install ito sa katawan ni Borgsen. Si Morena ang admin at siya ang namamahala sa data ng game. Ibig sabihin mga idol, hindi lamang namomonitor ni Morena ang levels o puntos ng kanyang mga tauhan. Nakikita niya din ang lokasyon, sitwasyon at ang lakas ng abilidad ng bawat miyembro ng kanyang grupo. Ayon pa kay Morena, hindi pwedeng i-uninstall ang game. Magpapatuloy ito hanggat sa matapos ang laro. Mawala ang admin o masira ang cellphone. Merong 3 kondisyon para maging miyembro. At naipaliwanag na ito ni Morena kay Borgsen. Isa na lamang ang hindi na isa sa katuparan ng sundalo. Sa oras na maging miyembro si Borgsen, pwede na daw kumilos ang sundalo ayon sa kanyang kagustuhan. At kahit ang pagtatraidor o ang pag-aaway sa loob ng grupo ay pwedeng gawin hanggat hindi ito kinukonsidera ni Morena bilang kalabisan. Tiningnan ng boss ng mafia ang nakaluhod na si Borgsen na parang isa itong insektong kayang-kaya niyang tirisin anumang oras. Pinaliwanag ni Morena na sa ngayon, ang babaeng sundalo ay level 0.
isang provisional member na hindi pa natatapos sa 3 kondisyon na kailangan para maging opisyal na miyembro. At para mag-level 1, kailangan ni Borgsen na tapusin ang 3 kondisyon. Ito ay ang panonood sa kanyang mga kapwa-miyembro habang may pinapaslang na target ang mga ito. Kapag nagawa ni Borgsen na maging level 21, magkakaroon na siya ng sariling Nen ability. Makakapag-level siya sa pamamagitan ng pagpaslang. 1 puntos para sa mga pangkaraniwang sibilyan, 10 para sa mga Nen users, at 50 para naman sa mga prinsipe. Sa puntong marating ni Borgsen ng level 100, pwede nang makabuo ang sundalo ng sarili niyang grupo. Sinabi ko sa inyo mga idol kanina na magagawa lamang ni Borgsen na makaalis sa epekto ng contagion kapag na-clear niya ang game. Nangangahulugan ito mga idol na kahit mag-level 100 si Borgsen, makakabuo siya ng grupo pero nasa ilalim pa din siya ng kapangyarihan ni Morena hanggat hindi niya natatapos ang game o hanggat hindi nila napapabagsak ang kaharian ng Kakin na layunin ng kanilang grupo. Nagpakawala si Morena ng sobrang nakakatakot na aura. At sinabi niya kay Borgsen na gusto man itong pataasin ng kanyang level o hindi ito gawin ng babae ay nasa desisyon ng sundalo. Pero dapat maintindihan ni Borgsen na pwede siyang traidorin ng buong grupo ni Morena. Kapag nakita nilang walang silbi si Borgsen, pwedeng piliin ng sundalo na manatili sa kanilang hideout o bumalik sa kanyang mga kaibigan sapagkat ang layunin naman nila ay pumatay ng ibang tao. Matatandaan niyo mga idol na sa chapter 394, tinanong ni Momuli kung anong gagawin nila sa oras na mahuli ni Morena ang isa sa kanila. Tumahimik si Borgsen sa katanungang ito, pero maya-maya ay sinabi niya na dapat ay magplano sila. Kung ano man ang pinalano ng grupo, ay ang tanging chance ni Borgsen para makahingi ng tulong sa kanyang mga kasama. Naintindihan ng sundalo ang paliwanag ni Morena. Sinabi niya sa sarili na mayroong time limit ng kanyang pakinabang sa Hailey dahil sa oras na makahanap pa ang mga ito ng perpektong specialist, tiyak na i-dispatcha na nila si Borgsen. Naisip din ng sundalo na kung naka-install ang laro sa katawan niya, nangangahulugan na nahack siya nila Morena at kailangan niyang ipagpalagay na ang kahit na anong kanyang iniisip o nakikita ay naglilik at nalalaman ni Morena. Pumasok din sa isipan ni Borgsen na kailangan niya ng abilidad para malabanan ng Hailey. Ngunit para magkaroon ng kapangyarihan, kailangan niyang pumaslang. Tumayo si Borgsen mula sa pagkakaluhod at harap-harapan niyang kinausap si Morena. Sinabi niya na babalik na siya sa kanyang mga kakampi. Sumagot ang boss ng Hailey sa pagkasabi na huwag kakalimutan ni Borgsen, nakakampi niya din sila Morena. Tumalikod ang sundalo habang pinapanood siya ng bago niyang boss. Lumingon ulit si Borgsen kay Morena at tinanong niya ito kung pwede ba siyang gabayan ng babae. Na bago siya bumalik, marami siyang gustong malaman sa kanyang mga bagong kakampi. May posibilidad mga idol na kikilalanin ni Borgsen ang bawat miyembro ng Hailey mula sa pangalan, level at abilidad ng mga ito. Pagkatapos ay babalik siya upang ipagbigay alam sa kanyang mga kaibigan ng impormasyon. Pero pwede din namang kahit nagsimula siyang mandaraya, mapapalapit si Borgsen sa Hailey at tuluyan siya makikiisa sa layunin ng grupo. Lumipat ang eksena mga idol sa Tier 3 kung saan makikita ang mga pasaherong nakaluhod habang nakataas sa mga kamay at ang mga sundalong nakabantay sa buong palapag. Inutusan ng mga ito ang bawat pasahero na huwag gumalaw hanggat hindi natatapos ang inspection ng kanilang mga kagamitan at ang kung sino mang hindi susunod ay agad na babarilin. Isa sa mga sundalo ang lumapit sa kanyang kapitan at sinabi dito na meron silang S-case sabay paliwanag na meron silang 3 sundalo na pumasok sa room 3101 at bigla na lamang naglaho. Kaya sigurado sila na isa itong supernatural case. Sinabi ng isa sa mga sundalong nagbabantay sa room 3101 na may nakita din silang butas sa loob ng banyo at meron ding lagusan na nakakonekta sa ibang silid. Ang room 3101 mga idol ay ang silid na pinasok nila Nobunaga at Hinrai. Isa ito sa mga entrance ng Hailey family patungo sa kanilang hideout. Ipinaalam ng isang sundalo sa unang prinsipe na si Benjamin ang nangyayari sa Tier 3 at ang room 3101 na posibleng hideout ng Hailey. Sa kabila ng kaalaman ukol sa Hailey, sinabi ni Benjamin na hayaan na sa third squad ang paghahanap sa Hailey sapagkat ang prioridad nila ngayon ay ang kaligtasan ng iba pang mga prinsipe. Pinagmadali ni Benjamin ang kanyang mga sundalo na hanapin ang ikatlong prinsipeng si Zhang-Lei at ang ikapito na si Lazarus. Inuulat ng isang sundalo kay Benjamin na napag-alaman nila na tumakas si Zhang-Lei sa pamamagitan ng lagusan na makikita sa silid ng boss ng Shio family. Napagtanto ni Benjamin na maaaring hihingi ng proteksyon ng kanyang kapatid sa Justice Bureau o di kaya naman ay sumama si Zhang-Lei sa kanyang mga kapwa-mafia sa mas mababang palapag. Kaya inutusan niya ang kanyang mga sundalo na hanapin ang ikatlong prinsipe sa mga lugar na ito.
Sinabi ni Benjamin sa kanyang isipan na sa oras na mag-umpisa na ang mga sintomas, meron na lamang siyang 10 oras hanggang sa makomatose ang kanyang katawan. At pagkatapos nito ay 2 oras na lamang bago siya mamatay. Kaya sa tingin ni Benjamin, makakagalaw pa siya sa loob ng 9.5 oras. Sa mga oras na ito, tatapusin niya ang lahat ng kanyang mga kapatid na prinsipe. Sa testamentong sinasabi ni Benjamin, malalaman natin na siya ay nalason ng TSK-17 o ang biological weapon na nakatago sa sapatos ni Balsimilko at gagamitin sana upang lasunin si Halkenberg, pero nailipat ng ikasiyam na prinsipe ang kanyang kaluluwa sa sundalo, kaya huli natin siyang nakita na pinaplanong makalapit kay Benjamin para tapusin ang succession contest. Sa madaling salita mga idol, nagtagumpay si Halkenberg sa kanyang plano at maaaring ipakita kung paano niya ito ginawa sa mga susunod na kabanata. Nagtungo si Benjamin sa Tier 2 o Justice Bureau. Habang papasok siya sa gusali, nasa isipan niya na kung mananalo siya sa succession contest at makuha ang trono, kahit mamatay siya, may papasa niya pa rin ang pagiging hari sa kanyang anak, sapagkat ito ang nakasaad sa Article of the State of Emergency Act o ang batas na naglalahad sa kung kanino mapapasa ang trono sa oras na mamatay ng biglaan ng kasalukuyang hari. Si Benjamin mga idol, ang unang prinsipe na unang umaksyon sa succession contest at ang kanyang tinarget noon ay ang pinakabata niya pang kapatid na si Wobble. Nakakatawa na sa sobrang pagmamadali niyang manalo, nauubos na ngayon ang kanyang oras. Sinabi ni Benjamin na kung susumahin ang oras na kailangan para sa kanyang amang hari na opisyal na maipasa ang trono, ang oras na gugugulin sa panunumpa at ang oras na kailangan para maisaayos ang lahat ng legal na dokumento upang gawing tagapagmana ang kanyang anak, kailangan ni Benjamin na magmadali at wala siyang dapat sayanging panahon. Ang problema mga idol, may 4 na prinsipe pang hinahanap si Benjamin. Dahil dito, lalong pumangat ang pagmumukha ng prinsipe dahil sa matinding problema. Kung si Zhang Lei at si Lazarus ang dalawa sa nawawalang prinsipe, maaaring ang isa pa ay si Chernich, bilang ang 3 prinsipe na ito ay konektado sa 3 mafia ng Kakin. Bukod sa kanila, ang ika-4 na ligtas ay maaaring ang ika-13 prinsipe na si Mariam, dahil ang prinsipe ay kasalukuyang nasa ibang dimensyon at pinoprotektahan ng kanyang Nenbeast. Dumating na si Benjamin sa Justice Bureau. Andito ang 2 Zodiacs, sila ay ang Ox na si Mezaistom Nana, ang Dragon na si Botaboy Gigante, at ang Deputy Chief Prosecutor na si Kaiser. Nakataas sila ng kamay kasama ang iba pang empleyado ng Justice Bureau at pinakinggan nila si Benjamin na nagpakilala bilang Deputy Military Advisor ng Kakin. Sinabi niya na sa oras na manumpa ang militar sa Central Courthouse para pag-isahin ang 3 branches ng kanilang gobyerno, gagawin nila ang Justice Bureau bilang headquarters at gagamitin nila si Mezaistom, Botabay at Kaiser bilang mga testigo. Kung mahilig kayo sa away ng dilaw, pula at berde sa Pilipinas mga idol, may intindihan nyo agad kung ano ang kahulugan ng martial law at malalaman nyo na ang batas na ito ang nagbibigay ng kapangyarihan sa militar at mga sundalo para kontrolin ng kanilang bansa, higit sa kayang gawin ng 3 sangay ng gobyerno. Ibig sabihin mga idol, si Benjamin ngayon ay mas makapangyarihan pa sa kanilang ehekutibo, lehislatura at hudikatura, kaya pwede niyang pagkukutusan sila Mezaistom nang hindi napaparusahan. Sinabi ni Mezaistom na kailangan munang ipasa ni Benjamin ng mga kinakailangang dokumento na naglalaman ng basihan ng prinsipe sa pagdeklara ng martial law at ang authorization letter mula sa ama nitong hari. Dahil dito, pinaliwanag ni Benjamin na si Chernich at si Halkenberg ay nagkontsabaan para magsagawa ng isang bioterrorism. Meron silang mga kasabot sa militar kaya nakapagpapasok sila ng ipinagbabawal na sandata sa barko. Meron din silang iba pang kakampi at madami sa kanila ang kasalukuyang nakakulong upang tanungin. Sa katunayan nga daw ayon kay Benjamin, ang ilan sa mga suspect ay nagsisilbi bilang gwardiya ng mga prinsipe, kaya para maiwasan ng mga pinakamasasamang pangyayari, ihahabol na lamang niya ang mga kinakailangang dokumento. Medyo matalas ang dila ni Benjamin mga idol para kausapin si Mezaistom ng ganito, dahil ang pagkasabi niya na ilan sa mga gwardiya ng prinsipe ay kasabot nila Halkenberg ay nangangahulugan na pinagbibintangan niya din ang iba pang mga prinsipe at ang mga kapwa hunters ni Mezaistom na nagtatrabaho bilang gwardiya. Kaya kung kukontra ang Ox ng Zodiac sa gustong mangyari ng unang prinsipe, baka may mangyaring masama kanila Kurapika. Kinabahan si Mezaistom sa narinig. Natanong niya sa kanyang isipan kung pinaplano ba na Benjamin na gawing hostage ang bawat isang prinsipe para makontrol ang 3 sangay ng gobyerno. Inanalyze pa ni Mezaistom ang sitwasyon. Sinabi niya na totoo nga ang kanilang nalalaman na si Benjamin ay isang klase ng diktador na palaging pinipili ang mas mabilis na ruta para maabot ng kanyang layunin. Dahilan para ang mga basihang sinasabi niya ukol sa martial law ay puro lamang kasinungalingan. Habang nag-iisip ang Ox ng Zodiac, sinabi ni Benjamin na kailangan nilang kumilos ng mabilis.
Matapos ito, nagsalita si Botobay para sabihin na mukhang wala sa ayos si Benjamin, kaya tinanong niya kung okay lamang ba ang prinsipe. Si Botobay mga idol ay isang triple star terrorist hunter, kaya siguradong bihasa siya sa mga sitwasyon na naglalagay ng panganib sa isang bansa. Sumagot si Benjamin sa pagkasabi na ayos lamang siya, kaya natigilan silang lahat habang si Kaiser naman ay may malalim na iniisip sa kanyang sarili. Sinabi ng prosecutor sa isipan na kung minamadali na ni Benjamin ang succession contest, may posibilidad na infected din si Benjamin ng lason. At kung pagbabasihan ng nangyari kay Hackenberg, meron na lamang 24 na oras si Benjamin para mabuhay. Ibig sabihin nito para sa prosecutor ay isang araw na lang. At kung malalagpasan niya ito, makakakita na siya ng pag-asa. Sa huling linya ni Kaiser para sa kabanata, sinabi niya na meron pa siyang nag-iisang bagay na kailangang protektahan. Maaaring ang tinutukoy dito ni Kaiser mga idol ay sa Fugetsu, bilang ang prinsesang ito ang pinoprotektahan nila ni Melody sa mga nakaraang kabanata. Pero posible din naman na may iba pang hinahangad na protektahan si Kaiser na konektado sa suspetsya ni Melody na may kumukontrol sa prosecutor. Hindi pa natin alam kung sino ito o kung ano ito. Sa huling pahina ng chapter 410 mga idol, mababasa ang mensahe ng editor na nagsasabing ang susunod na kabanata ng Hunter x Hunter ay i-announce sa oras na mapagdesisyonan ng release nito. Ibig sabihin, magkakaroon ulit ng break ang Hunter x Hunter. Hindi sinabi kung isa itong hiatus o matagal ulit na mawawala ang Hunter x Hunter. Pero para sa akin ay hindi. Maaaring matapos ang isang buwan, babalik na ulit ang Hunter x Hunter o papalipasin lamang ni Togashi ang holiday break ngayong December. Tapos magre-release ulit sila ng new chapters sa 2025. Nasabi ko ito sapagkat kung titingnan natin ang mensahe, parang sinasabi nito na gawa na o tapos na ang next chapter. Yun nga lamang ay may hinihintay silang kung ano para ma-release ito. Bukod doon, iba ang mensahe ng editor sa kabanatang ito sa mensahe niya sa chapter 400 kung saan diretsahang sinabi niya talaga na magkakaroon ng hiatus ang Hunter x Hunter nagresulta sa paghihintay natin ng 2 taon. Kaya abangan ulit natin mga idol ang susunod na kabanata dahil siguradong magbabalik agad ang Hunter x Hunter. Ito pong aking full chapter review ng chapter 410. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong idagdag ay wag po kayong mahihiyang magtanong. Kung meron pa po kayong tanong at gustong idagdag ay wag po kayong mahihiyang magkomento sa ibaba. At kung gusto nyo rin naman ng iba pang kwento ng anime ay i-search nyo lamang ang JETV sa inyong mga social media accounts sa gaya ng YouTube at Facebook. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po si JE. Hanggang sa muli!